In the spirit of Christmas, may message ka ba kay BBM? Christmas din daw. Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. So, wala. And in the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? Hindi. Correct. So, kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko. At ito, panibagong update na naman ang gagawin natin, no? Una nating pag-uusapan itong nag-trending ngayong araw na itong ICI Commissioner na si Rosana Fajardo ay nag-resign na. Ano kaya ang dahilan bakit nag-resign na? Kaya nga sabi ko sa inyong mga taga-ICI dyan, mag-resign na kayo lahat. Wala kayong patutunguhan dyan sa ICI na yan. Kontrolado yan ni Bongbong Marcos. Medyo nagdududa po tayo na itong pag-resign nitong si Rosana Fajardo ay siguro hindi na niya matake yung mga pangyayari. Duda lang natin ha, kasi po mahirap yung meron kang investigasyon na kasali yung nag-appoint sa inyo, di ba? Kasali yung nag-appoint sa inyo. Paano yan, di ba? Kasi mag-resign ka na lang kasi nakaka-stress na ma-involve ka pa sa anong tawag diyan? In-appoint ka diyan para kontrolin ka lang nila. Tapos yung nagko-control sa iyo, yun pala ang mastermind. Hindi natin alam, di ba? Eto, pag-usapan rin natin ito yung sinasabi ko sa inyo. Lagi ko nang sinasabi, kung sa mainstream media ay masama ang tingin ninyo sa China dahil binubuli ang Pilipinas, winoter cannon ang mga barko ng Pilipinas, yan po ang ating laging naririnig sa mga mainstream media. But dito ngayon, heto yung video na ipapakita ko sa inyo, no? Na hindi ito pinakita sa mainstream media, ha? Ang mismo ang China, tumutulong sa mga fisherman natin. Filipino fisherman tinulungan ng China at hindi po ito binidyohan ng mainstream media. Okay, so tayo na lang ang nagbabalita. Yan ang sabi ko sa inyo na itong mga mainstream media, they are being selective sa kanilang balita. Kapag meron pong ginagawang masama ang China, binibidyohan nila, binabalita nila. Pero kung meron namang kabutihang ginagawa itong China, hindi nila binabalita. Di ba? Unfair. Ganyan tayo ka-unfair ang mga media natin sa Pilipinas. Anong ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin is, dapat kayong mga media, hindi kayo ang source para mag-divide tayo. Kasi alam naman natin sa Pilipinas ngayon, divided tayo. Merong pro-China, meron raw anti-China. Wala namang, there's no such pro-China na term. Ang ibig kong sabihin is, akala nyo lang yan pro-China. Pero yung mga DDS na tinatawag ninyong pro-China, ay ang gusto lamang po ay makipag-peace tayo sa China. Mamaya, ang dami nating pag-usapan dito sa video na ito, ha. Pag-usapan natin yan mamaya. Kasi umiinit tayo dyan eh. Ito. Pag-usapan rin natin itong si Vice President Inday Sara Duterte at itong si Bongbong Marcos. Patungkol po sa kanilang ratings na nakakatawa po dahil si Bongbong Marcos nag-negative na ang ratings. Naku po! Bakit naman yan nangyari? Bakit nag-negative ang ratings ni Bongbong Marcos at si VP Sara tumaas yung ratings? Mamaya pag-usapan rin natin yan. And last but not the least ay itong si Vice President Inday Sara Duterte nagsalita na sa lahat ng mga issues na ibinabato sa kanya. Exclusive interview ni VP Sara. Pakinggan natin yan at magre-react tayo mamaya. Okay? So guys, ayan po, no? Pero bago ang lahat, bago natin ito itatalakay, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1,
2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, unahin muna natin itong ICI. Okay? Yan, binalita ito. Una kong nakita ito nung shinare ito ni commissioner, no? Itong si Attorney Rowena Guanzon. Shinare po niya ito. Ito yung laman ng balita. Ayan. Breaking news. GMA 27 minutes ago kanina. ICI Commissioner Rosana Fajardo resigns from the ICI. Ang tanong, bakit yan nag-resign? Di ba? Leaving it with only Chairman Justice Andres Reyes Jr. So ang ang remaining na lang diyan si Justice Andres Reyes na lang ang natira. Di ba? Hindi tayo nagkamali, di ba? Di ba sabi ko sa inyo nung previous vlog, sabi ko unti-unti yang magre-resign yung mga miyembro niyan. Kasi hindi yan makakita ng hustisya diyan. At sabi dito siya na lang ang natira, itong si Justice Andres Reyes Jr., no? As the sole member and with the special advisor and former itong si General Rodolfo Azurin, yung dating Chief PNP. Teka muna guys kasi ang ingay-ingay dito sa anak ko naglalaro, ano ko muna, ipa-shut up ko muna, di ba? I'm starting with my vlog already. Your voice are hearing the microphone. You just stop shouting. Ayan, pinagalitan ko. Huminto. ang ingay-ingay, nag-shout, dalawa sila ng kasin niya eh. So ito po yung nangyari. Yan na po ang natira. Si Justice Andres Reyes at itong si Rodolfo Azurin. Paano yan ngayon? Diba? Nag-breaking news ito. Sabi pa dito, ICI Commissioner Rosana Fajardo resigns from the Independent Commission for Infrastructure. Ay, alam na natin yan. Kasi po, ganyan yan. If gusto mo yung organization o yung programa o yung ahensya, hindi ka magbibitiw, di ba? Kasi alam ko naman itong mga taong to na nag-volunteer o in-appoint dito sa ICI, ang gusto lang naman nila is what do you call that one? Hustisya para sa mga Pilipino. Gusto nilang makatulong sa mga Pilipino para anong tawag dyan? Para makatulong dito sa corruption ng flood control anomaly. Flood control anomaly na limpak-limpak na pera ang ninakaw. Gusto nilang matuklasan kung sino ito mga nagnakaw at ikulong. Pero ang nangyari dito, siguro nakakita na sila ng paano ba ito? Hindi naman pala ito patungo sa mastermind. Di ba? Patungo lang pala ito. Directed, scripted pala ito. Ay, nako. Sabi dito ni Attorney Rowena Guanzon, Justice Andy Reyes, sana mag-resign ka na din po. Yan. Kasi ikaw na lang ang natira dyan, Justice Reyes. Mag-resign ka na rin. Wala kang magagawa dyan. Kontrolado kayo. Ginagamit ka lang ni BBM. Tama. Ginagamit. Obviously, ginagamit kayo. Pangpabango sa ICI. Hindi niya papayagan na si Sandro madadawit. Tumpak ka dyan! Tama ka talaga dyan, Attorney Rowena Guanzon. Alam mo, sa totoo lang, no? Sa simulat sa poll,
tama yung hinala natin. Nasabi natin, ginawa ni Bongbong Marcos itong ICI para magmukha silang malinis. Ginawa nila itong ICI para pagtakpan ang mga totoong mastermind dyan at ang isasangkot yung mga kalaban nila sa politika. Ay, nako. Huwag na tayong magbulahan, di ba? So, panoorin pa natin, ha? Out muna natin yan. At panoorin natin itong kabuuang balita patungkol dyan. Okay, play. Wait muna. Ayan. Play. Ano ba yung naging dahilan ng pagbibitiw ni Commissioner Fajardo? Ayon kay ICI Commissioner Rosana Fajardo, naniniwala siyang panahon na para ipasa yung investigation at prosecution sa mga ahensya tulad ng Department of Justice o DOJ maging sa Office of the Ombudsman dahil aniya, nagawa na niya yung kailangan niyang trabaho dito sa komisyon simula nung maupo siya nitong September ngayong taon. Epektibo sa darating na December 31, 2025. Formal nang bababa sa pwesto si ICI Commissioner Rosana Fajardo mula sa Independent Commission for... Maraming nagtatanong bakit hindi kaagad ngayon siya mag-resign? Bakit 31 pa? Siguro may inaayos pa yan, ha, na yung maganda yung transition ba sa pag-resign tapos kung sino man ang papalit sa kanya. Hindi natin alam, no? Pero mas mabuti na yun mag-resign na kayo, no? Wala, yan, ICI, wala. Wala yan. Hindi kaya ni BBM yan. Hindi niya kaya na parusahan yung mastermind. Yun lang. Kasi sabi niya, nag-promise siya, sa alam ko. Ganun pa, ang yabang-yabang. Alam ko, may makukulong na before Christmas. Mr. Bongbong Marcos, lumipas na ang Pasko, wala pang nakulong. Yung nakulong, hindi naman taga-gobyerno, si Diskaya. Tanga mo. Sa inilabas na opisyal na pahayag ng Commissioner ngayong araw, binigyang diin ni Fajardo na natapos na niya ang kanyang trabaho sa komisyon. Kabilang narito ang financial oversight sa mga... Kung sasabihin na naman ng mga loyalista at mga dilawan, nag-resign yan kasi natapos na ang kanyang trabaho. Palusot pa kayo. Sa totoo lang, kapag inappoint naman sila ni BBM, no? Tapos formal naman silang inappoint. Sila may nakita silang parang hindi naman ito maganda, parang hindi naman ito 'yun ang hindi na ito naka-align sa advocacy namin. Yung tumutulong kami. Parang ganun ang sinabi siguro nila. You might as well resign na sila. Ang ibig kong sabihin, nire-respeto rin nila si Bongbong Marcos na nag-appoint sa kanila, no? Kasi alam mo naman, well respected naman itong mga taong itong mga kinuha sa ICI. Especially na nag-resign sila na sa tingin nila, mas pinili nila yung kanilang dignidad. So, gusto nila na mag-resign sila, no? Maganda siguro yung paglabas nila. Hindi yung gumagawa sila ng issue na nag-resign kami kasi ayaw na namin ito, parang dinismular lang nila. Okay? Ibig sabihin, they don't want to disrespect Bongbong Marcos, pero ang totoo niyan, nasusuka na sila. Wag na tayong magbulahan dyan. Mga proyekto at pagbuo ng mga komprehensibong paraan sa pagkalap ng ebidensya sa ginagawang investigasyon sa kontrobersyal na flood control projects. Maging aniya ang pagbibigay ng mga rekomendasyon para ayusin ang procurement at budgeting process ng gobyerno sa infrastructure projects. Ayon pa kay Commissioner Fajardo, panahon na para ipasa ang trabaho sa Department of Justice at Office of the Ombudsman. Kaugnay ng pagbibitiw sa pwesto ni Fajardo, binatikos ng Makabayan Block ang ICI at tinawag itong law school. Maniniwala pa ba tayo dyan sa Makabayan Block? Hoy, Makabayan Block, huwag na kayo makisali.
Huwag na kayong makisali dito, Makabayan Black. Wala na naniniwala sa inyo. O wala ng pag-asa o sayang lang. Kiit pa ng grupo na binuo lamang ang ICI upang magmukhang seryoso umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pag-iimbestiga sa korupsyon. Actually, in fairness, totoo naman. Binuo yan para magmukhang, grabe si Bongbong Marcos, oh. Pinagtuunan ng pansin itong korupsyon. Mble. Huwag kaming budulin. Pautot pa kayo. Nangyari sa pamahalaan. Ngunit matapos ang 3 buwan, sinabi ng Makabayan Black na nalantad lamang ang di umano'y walang retorika o mga mapagkunwaring pangako ng Administrasyong Marcos Jr. laban sa katiwalian. Samantala, nagbigay rin ng komento si House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Ayon sa kanyang post, this can very well be the end of Bongbong Marcos, binatikos ka na ngayon ni De Lima. Sige, sabi ko sa iyo, Bongbong Marcos, anong sabi ko sa inyo? Huwag kang magkumpiyansa dito sa mga dilawan kasi trahidorin ka rin. Mga trahidor yan eh. Sina De Lima? Traitor rin yan. Hindi mo maunawaan kung sino kinakampihan ito. Ang sarili nila ang iniisip. May sariling interest ito sila De Lima. Akala mo, tutulungan ka. Akala mo, kakampi nyo itong si De Lima. Ayan ngayon, binati ko si BBM. BBM, tingnan nyo. ICI. Dapat aniya mayroon ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption sa ngayon. Para naman kay House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sedanya, bakit imbes na ang mga korap umano ay puro aniya resignations ang ibinibigay ng ICI kung saan 2 sa 3 commissioner na ang nagbitiw. Aga kasunod ng pagsusumite ng courtesy resignation. Halata, no? Ano bang ibig sabihin yung mga nagre-resign sa ICI? Ibig sabihin ay itong ICI na ito ay hindi po maganda ang pundasyon. Meaning to say, ginagamit, alam nila no, na ginagamit lang sila ni BBM. Nafi-feel na nila unti-unti. Ni Commissioner Fajardo ngayong araw, binanggit ni ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes na magpapatuloy pa rin yung trabahong ginagawa ng komisyon at patuloy yung pag-review nila doon sa mga dokumentong mayroon. Dito nyo makikita na ang leadership ni Bongbong Marcos, watak-watak. Watak-watak. At patuloy din yung recommendation at referrals nila sa Office of the Ombudsman kaugnay pa rin dito sa kontrobersyal na flood control projects. Ayan muna update mula rito sa Taguig City. Balik sa inyo. So, yun po ang reality. Nag-resign itong mga taong ito kasi po wala silang nakitang solusyon, no? Parang hindi mabigat ang ginagawa nila para mapanagot ang tunay na mga kawatan sa gobyerno. Alam ko yan. Tapos, mapipiligro pa yung buhay nila. Diba? Kasi at the end of the day, ginamit sila para pantakip butas sa kapalpakan ng gobyerno. Diba? Imagine that one, nagtrabaho ka dyan para pantakip butas lang kayo. Pero ang tunay na mga kawatan dyan, yung mga nag-a-appoint rin sa kanila. So, mahirap na. You might as well, wala na. Mag-ano na lang ako. Mag-resign na lang ako. Diba? Yun po, analysis ko yan, That's my own opinion. Okay? Ito naman. Ito yung video. Hindi ko pala na no? Ito yung binalita kanina. Nag-trending ito. Okay? Na ayan ito. Yan. Chinese Embassy Manila on December 25, Pasko the Chinese Navy ship 174 provided swift humanitarian assistance
to a distressed Philippine fishing vessel in the South China Sea, delivering essential food and water to fishermen who had been stranded for 3 days due to engine failure, while coordinating follow-up support with the Philippine Coast Guard. So meron po isang fisherman na Pilipino na na-stranded po dyan sa lawak ng karagatan ng South China Sea. Okay? Sabihin yung bully ang China sa mga ipinakita ng mga mainstream media ng Pilipinas. Sabihin nyo ng bully ang China. Pero bakit hindi po ito ipinakita ng mainstream media, itong video na ito? Okay? Ipapakita ko sa inyo. Eto. Yan. Yan po ang video na tinulungan ng China itong mga fisherman na nangangailangan po ng tulong. I-play natin yung video ha. Ito po yung nangyari. Yan, yung mga Chinese yan. Itong na-stranded na ang pangalan ng kanyang barko ay Akin Shanay. Ayan. May nakalagay dyan, help me. Ayan, tinulungan ng China. Okay? Yan ang gusto nating makita. Yung bawat Pilipino, hindi po tayo magtanim ng galit sa China, kundi makipag-peace talks po tayo sa kanila. Kasi hindi po maganda na makipagdigmaan tayo sa kanila, makipag-away tayo sa kanila, walang patutunguhan yan. Pero itong administrasyong Marcos, noong sila na ang nanunungkulan dito sa bansa natin, naging bad trip na tayo sa China. Ang daming ang natulong ng China sa atin eh. Pero binabaliwala lang yan ni Bongbong Marcos. Remember, credit grab niya yung bridge na tinulungan tayo ng China. Ganyan po kagarapal si BBM. Hindi po tayo naninira ha. We are just talking here facts. Kung sasabihin ng mga mainstream media na masama ang mga ugali ng mga China, binubuli po tayo ng China, sa tingin ko naman, in my opinion, hindi naman siguro mambubuli ang isang country kapag wala tayong ginagawang masama. Buti nga hindi tayo nirakrakan ng tunay na firearms. Buti nga tubig lang yung binabato sa atin. Meaning to say, itinataboy tayo because of wala nang ibang sisisihin dyan. Yung leader nating bangag. Yung bangag ang dahilan dyan eh. Sino ang nagsasuffer sa mga desisyon nila dyan ni Gibo, nila ni Bongbong Marcos dyan? Kasama na yan yung ibang mga Sinong nadidihado? Yung mga fisherman natin. But at the end of the day, kahit sabihin nyo pang masama ang China, ito yung hindi natin nakikita behind the scene. Na maganda naman talaga ang puso ng China eh. 'Di ba? Sabihin niyo na akong pro-China. Sabihin niyo na akong pro-China. Yan naman talaga ang argumento ninyo. My point here is magkaisa tayo. 'Di ba? Sa ngayon hindi yan masosolve yung amin yan. China rin, amin rin yan. Hindi yan masosolve. Kung hindi yan dadaan sa digmaan, wala naman tayong kakayahan. Tingnan nyo. Di sampal yan kay BBM yung ginawa nito ng China. Panoorin pa natin ha. Ayan, yung mga pagkain siguro yan, binibigay. Kasi yung engine failure ng kanyang bangka, ang tagal mong makarating dyan sa, sa isla. Thank you.
Oh, nagpasalamat pa yung fisherman sa ng ano ha. 多给一点吃的，多给点吃的水。 At the end of the day, we are all humans. 'Di ba? Kahit iba't ibang bansa tayo, we are all humans. Tayo rin na magtutulungan. Buhay rin. May kanya-kanya tayong buhay na ibinigay ng Diyos. 'Di ba? Same pa rin ang lahi natin. Thank you. Thank you. 水，多给点水。 Kawawa naman yung fisherman, no? Binigyan pa siya ng tubig para ma-survive. 拿，多拿。 Merry Christmas. Thank you. Enough food and water for you. Okay. Don't be worried. Oh, food and water. Binigyan siya. Oh. Na-stranded yan. Enough yung mga tubig na yan, ha? Ang daming binigay, oh. Actually, ha, hero itong China yung ginagawa nila, ha? Na-save nila yung buhay ni Kuya. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Yan. Yan po ang mga yan po ang mga videos na hindi po ibinabalita ng mga mainstream media. No? Tayo lang ang nagbabalita, mga vloggers lang po ang nagbabalita nito, sa totoo lang. Okay? So, ano masasabi nyo sa China? Totoo bang mga bully sila? Totoo bang masama ang kanilang ugali? Mag-comment kayo anong mako-comment nyo patungkol dito sa issue na ito, ha, na hindi natin nakikita sa mainstream media. Okay? So babasahin natin yung mga comments niyo. Ito. Punta naman tayo dito sa balita ng ratings ni Bongbong Marcos at ni VP Sara. Sobrang nakakatawa po itong ratings na ito eh. Ayan. Ano bang nangyari sa ratings na to? Ayan. Binalita ito ng Daily Tribune sa SWS survey. Trust number shift. Yan ang headlines. Public trust in President Ferdinand Marcos Jr. slipped to negative 3%. Ay, nag-negative 3%. Yan pa yung pinagmamayabang ng mga loyalista at itong mga bangag na mga dilawan. While Vice President Sara Duterte's rating climbed to 31%. Si Bongbong Marcos, magkano? Negative 3%. Si BP Sara, magkano? Plus 31%. Grabe naman kayo mga Pilipino. Ininsulto nyo talaga si BBM. Ayan, deserve mo yan. Mapahiya kang presidente, kang bangag ka. According to a nationwide survey by the Social Weather Station conducted, Social Weather Station po ang nag-conduct ng survey, conducted from 24 to 30 of November. Ayan, di ba? Negative, ayan, tingnan nyo. Negative 3% at plus 31% si Pipi Sara. Ito yung Merry Christmas. Ito yung pamasko naming handog. Maraming salamat mga Pilipino at pinili nyo si Pipi Sara, hindi itong isa.
Ay, nako, nakakatawa naman yan. Di ba? Alam nyo, ano mako-comment natin dyan? Ang mako-comment ko, gising na po ang Pilipino. Gising na ang Pilipino kung paano mambudol ang mga leader. Alam na natin kung sinong leader ang budolero, di ba? Gising na po sila sa mga budol niya, ni BBM. Nakikita nila na pinaglalaruan lang po tayo sa mga magagandang mga sinasabi niya. Okay? Yung mga pasalig niya, yung mga 5,500 flood control projects, nagmamayabang pa. After 2 days, finact check, wala palang flood control projects. Lahat pala ghost project yung iba. Yung iba substandards, di ba? Meaning to say, bakit niya inapprove yung national budget ng 2025 na alam niya na hindi niya sinusuri ng mabuti na this will lead to corruption? Alam nila yan. Kasi nung panahon po ni former President Duterte, ang dami pong vinito. Veto meaning hindi po inapprove ni Duterte ang mga budget kasi alam niya ito yung source ng corruption. Kaya maganda ang takbo ng ekonomiya natin, maganda yung takbo ng infrastructures natin kasi po alam po ni former President Duterte kung ano yung mga proyekto na dapat nating iwasan at wag yang ituloy ang mga project na yan, i-veto na yan. Kasi malakas pong maka-corrupt yung mga ganyan, yung mga insertions. Diba? Yan ang kaibahan ni Duterte at ni Bongbong Marcos. Yan ang kaibahan nila. Pero itong presidente na ito, walang pakialam sa atin. Mangurakot lang ng mangurakot ang mga government officials. Tingnan nyo sa House of Representatives ngayon. Lahat bumoto, halos lahat hindi para lahat, halos lahat bumoto na ipa-impeach si VP Sara. Kasi, mas gusto, yan, mga government officials na sila lang po ang naka-benefit dito kay BBM. Gusto nila si BBM, ito mga government officials na ito, kasi marami silang nakukurakot. Totoo, wag na tayo magbulahan. Ayaw nila ang pamumuno ng Duterte kasi hindi sila makakakurakot kay Duterte. Hindi sila makakulimbat. So, itong trust ratings na ito ay nagpapatunay na gising na po ang tao. Kaya ito lang yung masasabi ko, taong bayan. Especially dito sa mga manunood sa ating channel sa Donmar TV. From the next election, wag na po tayong magpabudol. Vote for the government official na sa tingin ninyo hindi po nagdumaan ng vote buying. Ekes na natin lahat yung mga namimigay. Wag na nating iboto yon, yung mga nagvo-vote buying. Wag nyong iboto yan. Piliin natin yung maganda yung track record. Okay? Yung magaling, yung maganda yung track record na tunay na nakakatulong sa atin. Okay? So, sana dito, ito yung nagpapatunay na ang mga Pilipino alam na po nila kung sino ang dapat iboto. Alam na po, gising na po ang taong bayan sa katotohanan dito sa mga kabalastugan ng ginagawa ng administrasyong ito. Okay? So, palakpakan kay VP Sara. Okay? Congratulations! The future President of the Philippines, Vice President Inday Sara Duterte. Magagalit na naman ang mga bangag dito. Galit na naman ang mga loyalista dito. Diba? Ito. Pakinggan natin itong video. Nagsalita na po itong si VP Sara sa mga issues. Sumagot na. Sinagot na ni VP Sara ang mga issues patungkol sa kanya. Okay? Pakinggan po natin. Yan. Play.
Secretary DIL Secretary na bumisita ka raw po sa jail facility to visit Arnie Teves and not Madriaga. Wait mo na. Na, VP, kumusta ang first Christmas ni Tatay Digong na hindi niya kayo nakasama yung family niya doon sa ICC detention facility? Oo. Okay lang naman yung Christmas niya kahapon, December 24. Nandoon si Kitty, yung kapatid namin, at siya ang nagbisita. Kanina din. Tatay Digong, Merry Christmas from the Donmar TV audience and sa channel na po ito. Merry Christmas Tatay Digong, Merry Christmas VP Sara. Sana mabuhay pa kayo at meron pa kayong strength and power para tulungan ang taong bayan. Nakita ko yung video call ni Kitty para masabi niya sa inyo kung ano yung message ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Pasko. Nag-video call kayo lately, VP, kahapon, yung Tatay Digong? Wala kaming video call. So, telephone call lang kami. Ano na pag-usapan niyo, VP? Ay, karon? Yung kahapon or ngayon? Wala. Bawal ang video call, so pwede lang kami mag-telephone call, pero hindi pa kami nagkausap ngayong Christmas. Kumusta yung pag-visit po sa The Hate VP? Ang haba nun, sa langan. Okay naman, madaming araw na nagkausap kami ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at masaya ako dahil nabigyan kami ng ganyan na pagkakataon. Malungkot lang dahil siya ay nasa detention, pero masaya ako dahil nabigyan kami ng ganyan na pagkakataon mag-ama na mag-one-on-one. Imagine that one, no? Na kahit nakakulong na nga, pero grateful pa rin sa nangyari na nagkausap sila. Yung iba dyan, wala na, ano yan, Paskong Pasko, blah, 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 negative. Parang si Dilima ba? At 1 hour and a half every day para magkausap. VP, on the other hand, sa BICAM, na-restore yung budget, yung proposed budget ng OVP na 8,800,000, 8,900,000. Next question. Gani? Next question. Ayaw sagutin ni VP Sara yung mga tanong na ganyan ulit-ulit. Di ba? 8,800,000. Next question. Gani? Next question. Alam ko na yan. Next question. So, ngayong January, first week sa January, pipirmahan na yung 2026 national budget ni PBB. Hindi pwede, dapat before December 31, pirmahan ang budget. Otherwise, mag-reenact yan kung hindi pirmado by December 31. Anong meaning ng reenact, VP? Reenact meaning, ang 2025 budget will continue to take effect, will carry on. So, dapat pirmahan siya before December 31. Sabi ng Malacanang, first week of January, pipirmahan ni PBBM. Naambot sa ilaha. So, bawal ba yan sa law, VP? Sa batas, dapat before December 31. Dapat 2025 pipirmahan yan para sa 2026, di ba? Bakit naman? Si Bongbong Marcos talaga, hindi kasi lawyer Liar kasi. Otherwise, mag-reenact by January 1. So, meaning magbabalik yung yung previous budget. Yung December 2025 budget, yes. John Ryan Calonia, sir. VP, can you confirm yung sinabi ni Secretary DIL Secretary na bumisita ka raw po sa jail facility to visit Arnie Teves and not Madriaga? Bahala sila kung anong gusto nilang sabihin. Basta ako. Sinagot na ni VP Sara kung si Arnie Teves pa o si Madriaga ang pinuntahan niya doon. Ayan. Ang sinabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. May mga picture kayo, Billy, kumakalat. O tayo din, may picture din tayo. Kaya halos... anong ibig sabihin ni VP Sara? Lahat naman kayo nagpapapicture di ba? Hindi ibig sabihin na may picture kayo, may kasabwat na kayo, di ba? So, may picture ako sa at least siguro 1 milyong Filipino. Correct. At yung mga event na yon, tulad ng inauguration po, siguro mga nasa 4,000 tao.
ang may individual pictures sa akin at sa mga Zoom meetings ng parallel groups. More than 300 participants ang isang. Oh, 'di ba? Tapos. Tapos ang mga tanong ninyo na may kinaugnayan si BP Sara si Madriaga. Tapos. Zoom meeting. So, propaganda lang ito, PP, sa'yo, against sa'yo. Nag-release na naman kami ng statements eh. Kung lahat akusasyon lang, walang ebidensya, ibig sabihin, paninira lang yan. At kung Correct. paninira yan, connected pa rin yan sa 2028 presidential elections. Correct. And no, don't ask about the 2028 presidential elections, Bri. Alam ko na yung sunod mong tanong eh. VP, 2 months from now, February, may possible na magpa-file ulit ng impeachment sa'yo. Ready na ba yung camp mo for that any eventuality? Nakakapagod na siya para sa taong bayan, yung impeachment na yan. Correct. Dahil Nakakapagod kasi yun lang po ang layunin nila. Instead na gumawa sila ng batas, instead na tumulong sila sa mga nahihirapan ng mga Pilipino, impeachment pa rin ang inatupag nila. Di ba? Pwah! nakikita naman natin na wala talagang ebidensya yung kanilang mga reklamo. Totally for threats and harassment lang. Ito naman yung pagkamatay ni si Capran, do you think, VP, na makaka-apekto ito sa investigasyon ng flood control project? I think makaka-epekto ito sa mental wellness ng mga undersecretary at mga assistant secretary dyan sa mga opisina ng mga department. Bakit, VP? Dahil yung mga kaparte ng mga anomalya, mag-iisip na sila kung mahuhulog din ba sila sa bangin. So, tingin mo may foul play itong Grabe, pagkamatay no? Nakakatakot yan. ni si Capran? Hindi ako maka-speculate kung ano ang nangyari doon sa Cannon Road dahil hindi ko naman nabasa kung ano yung mga reports. Lately, VP, inalaga ng Malacanang si General Torre bilang MMDA General Manager. So, any comment? Ano mang comment niya? Dapat siguro siya ang mag-comment sa kanyang appointment. Anong comment niya? Amot na. Wala siyang comment. Tanong mo siya kung anong comment niya. Pipi, balikan ko yung Logan Debes. Hindi totoo bumisita ka po sa jail kasi. Ang sinasabi ko, wala akong i-confirm at i-deny. Kung gusto nila sila ang magsalita, then magsalita sila. Correct. Sila ang nag-aakusa. Si John Vic Remulla, sinabi niya, nagkausap sila ni Teves, di ba? Yung iba naman, ang kampo naman ni Madriaga, nagsasabi, binisita ni BP Sara si Madriaga. Sila ang magpatunay sa kanilang sinasabi. Di ba? Yan ang utak ni BP Sara. Pang-abogado talaga. Hintayin natin. You provide the evidence and that's the time I comment. Di ba? Sa ang sinasabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Ma'am, how often binibisita mo daw si Arnie Teves? Yun, sir. Ang According sagot to ko. Remulla. Yun ang sagot ko, sir. VP na spirit. Sila na lang ang magsalita kung gusto nila magsalita. Correct. In the spirit of Christmas, may message ka ba kay BBM? Christmas din daw. Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. So, wala. And in the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? Hindi. Correct. So kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko. Ganun kasi ako na tao. Ayaw ko batiin ng mga ayaw ko batiin. Correct. VP, ilang araw nang absent si Senator Bato sa Senado. So, nagkausap pa kayo lately, recently ni Senator Wala. Bato? May Wala hiningi ba kaming- siyang advice sa'yo? Hindi kami nagkausap ni Senator. Hindi kami nagkausap ni Senator Bato ngayong panahon ng Pasko.
At ang huling pagkausap namin ay yung araw na nagsabi na merong warrant of arrest para sa kanya. Last na lang, VP, message mo sa mga sumusuporta sa mga Duterte ngayong Kapaskuhan, Christmas. Opo, nagpapasalamat kami mula kay former President Rodrigo Duterte, sa aking mga kapatid, si Congressman Paulo Duterte, sa aking pamangkin, si Congressman Omar Duterte, sa aking isang kapatid na si Mayor Sebastian Duterte, sa aking isang pamangkin na si Vice Mayor Rodrigo Duterte II, at mula sa buong pamilya, kasama na si Kitty, nagpapasalamat kami sa patuloy ninyo na suporta sa aming pamilya at sa pagdarasal ninyo sa paglaya ni former President Rodrigo Duterte. At ako, kasama ang aking mga colleagues sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, ay nagpapasalamat sa patuloy ninyo na suporta sa mga aktibidad, programa at proyekto ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Thank you, VP. So yun po ang yun po ang latest update po kay VP Sara. Sinagot na niya kung gusto ng kampo ng mga bangag, kayo na po ang magsabi. Kayo po ang magpapatunay kung talagang si Madriaga ba o si Teves ba ang kanyang pinuntahan doon. I-prove nyo with your evidence. Okay? So, ayan po, mag-comment, mag-react po kayo. Ano masasabi nyo sa mga statements ni VP Sara? No? Ilatag nyo ang inyong komento at babasahin natin yan sa comment section. Paki-like, paki-share itong video na ito guys para kakalat ito sa taong bayan. Malaman ng taong bayan ang tunay na mga nangyayari ngayon sa ating bansa. At sa mga first time dito sa aking channel, sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo. Pindutin nyo lang ang subscribe button, no? At libre lang yan, walang bayad, okay? Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita, okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!